Ang kwento ni na Daedalus at Icarus. Alam niyo, feeling ko mababago ang tingin niyo rito kay Daedalus kasi ang alam lang natin o dun sa mga nababasa natin, napapanood natin, siya ay isang ama na gumawa ng wax wings na may anak na pasaway, hindi nakikinig, kaya lumipad ng lumipad malapit sa sun, kaya yun yung naging dahilan ng kanyang pagka-ganern. Pero hindi talaga natin alam kung ano nga ba ang kwento sa likod ng mga pangyayaring iyon. Kaya naman, ito na ang kwento ni na Daedalus at Icarus. I-flex ko! Char, wala akong gold. Si Daedalus ay kilala sa Athens sa larangan ng mechanical engineering and architecture. Isa siyang inventor, skilled craftsman, and an architect. Ilan nga raw sa mga nagawa na niya ay ang iba't ibang palasyo sa Athens, the first dance floor, iba't ibang devices, the first sails, yung fabric, yung malaking tela na kinakabit doon sa ship or boat para ma-control yung hangin, ganun. At marami pang iba. Habang tumatagal ang panahon, ay nagiging in-demand itong si Daedalus kahit sa mga karatig bayan. Si Daedalus ay may kapatid na babae na may anak na ang pangalan ay Perdix. One time, nasa seashore ang mag-ina at nakita nitong si Perdix ang serpent's jaw o yung spine ng fish. Tapos mula doon ay nakagawa siya ng lagare. At sa kauna-unahang pagkakataon ay nagkaroon ng lagare sa Athens dahil dito sa invention ni Perdix. So sabi ni sister ni Daedalus, "Uy, Daedalus, maging titong ama ka naman dito kay Perdix kasi feeling ko magkapares kayo ng skills and talents." Sabi niya, "Okay, sige, wala namang problema sis. Babantayan ko yan, tuturuan ko yan." So araw-araw silang magkasama. Lagi na-observe nito si Perdix ang ginagawa ng kanyang tiyuhin. At araw-araw, nagiging better and better and better siya. Nakaimbento di umano siya ng iba't ibang gamit sa carpentry katulad ng axe, glue, yung potter's wheel, at marami pang iba. Isang araw, tuwang-tuwa itong si Perdix na ipakita sa kanyang tiyuhin na, "Hi tito, nakagawa ako ng isang compass." Pero imbes na matuwa itong si Daedalus, sabi niya, "Abay, teka lang, bata pa lamang ito ay marami nang nalalaman. Baka paglaki niyan ay maungusan ako. Natatakot ako na baka mas kilalanin siya ng mga tao kaysa akin." Dito na umusbong ang kanyang inggit at galit. Sabi niya, "Hindi pwede. Dapat ako lang ang kilalang craftsman and inventor and architect dito sa Athens." Nilamon siya ng kanyang galit at inggit. Kaya naman, inaya niya itong si Perdix. Sabi niya, "Perdix, pumunta nga tayo doon sa mag-ocular visit tayo kasi merong bagong project na pinagagawa sa atin. Gusto ko kasama ka, ganon." So sabi ni Perdix, "Sure, tito, let's go." Tapos pumunta sila sa taas. Sa iba't ibang versions ng Greek mythology, ang binanggit ay roof, tower, o kaya naman ay cliff. Pero dahil gusto ko ng dramatic, gamitin natin ang cliff. So pumunta sila sa cliff at sabi ni Perdix, "Wow, dito ba natin ipatatayo yung bago nating proyekto?" Sabi ni Daedalus, "Oo, pero hindi ka na dapat kasama. Hindi na kita kailangan." Sabay tulak kay Perdix off the cliff. Habang pabulusok na itong si Perdix, naalarma itong si Athena. Nakita niya ang ginawa ni Daedalus. Sa sobrang awa niya, bago pa man bumagsak itong si Perdix, ay transform niya si Perdix sa isang partridge o pugo. So itong pugo na ito ay nag-fly away hanggang sa makarating siya sa woods at doon na siya nanirahan. Nalaman sa buong Athens ang ginawa nitong si Daedalus. Kaya naman binatikos siya. Sabi ng mga tao sa Athens, "Patayin na natin yan si Daedalus. Wala siyang kwentang uncle. Napaka-selfish niya. Wala siyang puso. Pinatay niya si Perdix. Isa siyang murderer." Kaya ang inimpose sa kanya ay ang death penalty. Pero sabi ng mga elders, alam niyo mga taga-Athens, mag-isip-isip kayong maigi. Kasi ito namang si Daedalus ay maraming contributions sa atin. Kayo nga wala kayong contributions, ito si Daedalus mas marami. Hindi bagay sa kanya ang death penalty. Siguro ay i-exile na lang natin siya. Palayasin natin siya dito sa Athens. At ayun nga, ang ginawa sa kanya, pinalayas siya sa Athens. Noong una hindi niya alam kung saan siya pupunta, hindi niya alam kung saan siya pupulutin, pero naisip niya na tumungo sa island of Crete. Tangay niya lahat ng kanyang tools and equipment and materials at pumunta siya sa island of Crete. Nang marinig ito ni King Minos na kasalukuyang namumuno doon sa Crete, ay natuwa siya at winelcome niya si Daedalus. Sabi niya, "Daedalus, sa gera nga maraming namamatay. Dito pa, isa lang pinatay mo. Welcome ka rito. Tamang naging decision mo. Dito ka dumiretso. Dito ka sa akin tumuloy." Sabi ni Daedalus, "Wait, knows mo me? Sure." Sabi ni King Minos, "But of course, kasi nga matunog ang pangalan mo rito sa Crete. Kaya kilala kita na isang magaling na inventor and craftsman and architect." So pinatuloy niya si Daedalus sa kanyang palasyo. Kalaunan ay nakakilala itong si Daedalus ng isang magandang dilag na ang pangalan ay Naucrate, na isang Egyptian
si Naucrate ay mistress slave ni King Minos. So nagkainlaban sila hanggang sa ikinasal sila. At nagkaroon sila ng dalawang anak na sina Icarus at Iaphos. Pero hindi na nakilala si Iaphos. Kumbaga, nakilala lang si Icarus dahil sa pagpapasaway niya. Ganun. Bilang pasasalamat ni Daedalus kay King Minos sa lahat ng kabutihang ginawa niya sa kanya, ay gumawa siya ng isang magnificent palace para nga kay King Minos and sa kanyang family. At kapag sinabi nating magnificent palace, talagang incomparable daw ito pagdating sa disenyo, sa luxury, and everything. So tuwang-tuwa si King Minos at ang kanyang family. By the way, ang asawa ni King Minos ay si Pasiphae at meron silang anak na ang pangalan ay si Ariadne. At dahil nga trusted na ng buong family itong si Daedalus, nagsasabi na sila ng secrets and everything. And one time, lumapit itong si Pasiphae na asawa nga ni King Minos. Sabi niya, Daedalus, alam mo, nababahala ako or hindi ko alam, hindi ko maintindihan ang sarili ko kasi feeling ko nai-inlove ako doon sa white bull na binigay ni Poseidon sa aking asawa na si King Minos. Tsaka may pagkakataon na gusto kong mag-toot kami. Kaso makulit yung white bull, hindi ko maipwesto. Itong white bull na tinutukoy ni Pasiphae ay ang white bull na binigay ni Poseidon kay King Minos nung panahong gustong patunayan ni King Minos na siya ang karapat-dapat na maging sunod na king kasi nga namatay na yung dating king. Para mapili siya, kailangan niyang kumuha ng isang gift from any of the gods and goddesses. Para mapatunayan din niya sa Crete na kaya niya makipag-usap at humingi ng favor from the gods and goddesses nga. Kaya ang in-approach niya ay si Poseidon, the god of the sea. Sabi niya, Poseidon, please, kailangan ko ang tulong mo. Bigyan mo ako ng any sign para paniwalaan ako ng mga tao. So sabi ni Poseidon, sige, bibigyan kita ng white bull. Pero itong white bull na to, hindi mo aangkinin dapat. Dapat ito ay sacrifice mo rin at ibalik sa mga gods and goddesses. Sabi ni King Minos, okay, tutupad naman ako sa usapan natin na isa-sacrifice ko rin itong white bull kapag dumating na yung ritual. Pero nung dumating na yung araw ng pagsasakripisyo o yung ritual na yon, nag-personal request itong si Zeus, na kapatid ni Poseidon, sabi niya, King Minos, ibigay mo na nga lang sa akin, yan na lang ay sacrifice mo yung white bull na binigay ni Poseidon sa'yo. Kasi diba sabi niya, ibibigay mo naman, i-offer mo naman sa aming mga gods and goddesses yan. Pero sabi ni King Minos, bakit ko ibibigay sa'yo? Napaka-precious nito. At saka symbol of wealth ito sa Crete. Wala akong nakikitang kahit anong bull na katulad nito. Kaya, bibigyan kita ng bull, pero hindi itong white bull. Nagalit si Zeus. At nagalit din si Poseidon. So sabi ni Poseidon, Aphrodite, paibigin mo nga itong si Pasiphae na asawa ni King Minos sa isang bull. Kaya itong si Pasiphae, hindi niya maintindihan kung bakit doon siya sa bull na i-inlove at bakit gusto niya makipag-toot doon. Dahil nga hindi makatanggi si Daedalus sa request ng asawa ni King Minos na si Pasiphae, ay gumawa siya ng isang wooden bull or yung brazen bull. So para talaga siyang bull, para matrick yung white bull, para makipag-toot doon. Kaya ang ginawa niya, pumasok si Pasiphae doon sa loob ng wooden bull na iyon at naisakatuparan na ang kanyang kagustuhan na magkaroon sila ng union. At mula sa union na iyon, ay nabuo ang Minotaur na half man, half bull. Nung makita ni King Minos yung bata, sabi niya, bakit ganun? Bakit may sungay? Bakit ang pangit? Bakit ang itim? Tsaka bakit hindi mukhang tao? At habang tumatagal, at habang lumalaki ang bata, ay nagiging siyang vicious. Nagiging monstrous siya. Nangangain na siya ng tao, ng bata, matanda, may ngipin o wala. Wala siyang pinipili, basta kung sinong makita niya, kinakain niya. Natakot si King Minos kasi paubos na ng paubos ang mga tao sa Crete. Agad-agad siyang humingi ng tulong kay Daedalus kasi alam niya na si Daedalus ang makatutulong sa kanya. So sabi niya, Daedalus, tulungan mo naman ako dito kasi ayoko namang gambalain ng Minotaur na ito yung tao dito sa Crete. Tsaka ayoko rin maubos sila. At dahil nga genius itong si Daedalus, ay gumawa siya kaagad ng labyrinth. Isa itong maze na dinisenyo talaga para doon ikulong ang Minotaur para hindi na siya makapaggambala pa sa buong Crete. Ang meals, ang pagkain ng Minotaur doon sa labyrinth na iyon ay ang enemies ni King Minos. Kadalasan, ang pinakakain niya doon ay ang mga Athenian youths o yung Athenian athletes. Pero bakit required ba na dapat Athenian lang? Yes, dahil bahagi ito ng paghihiganti ni King Minos sa mga Athenian athletes na pumatay sa kanyang anak na si Androgeus. Si Androgeus ay anak ni King Minos na mahilig sa sports. At nung minsang pumunta siya sa Athens para makipag-compete, natalo niya lahat ng kanyang kalaban at naging victorious siya. Nakakuha siya ng maraming awards and recognitions at ikinainggit ito ng mga Athenian athletes. Kaya naman, nila
si Androgeus. At sa galit nito si King Minos ay nagsimula siya ng digmaan na kalaunan ay ipinanalo rin niya. At dahil nga siya ang nanalo, ni-require niya ang mga taga-Athens na magpadala ng 7 women and 7 men para gawing alay sa Minotaur. Sila yung ipakakain doon sa Minotaur. At taon-taon naman na nagko-comply ang mga taga-Athens. Dumating yung time na parang ang mga taga-Athens ay umaalma na. Hindi na pwede kasi taon-taon, 7 men, 7 women, tapos kawawa naman ang mga anak namin, sabi ng mga parents. Kaya naman nanghas itong si Theseus na Prince of Athens na pumunta sa Crete, pero hindi para magpakain sa Minotaur. Sabi niya, okay, magpapanggap ako na kasama ako sa 7 men sa mga isa-sacrifice sa Minotaur, pero hello, sino ako para magpakain? Hindi ako magpapakain sa Minotaur na yan. Kundi, papatayin ko yan dahil bukod sa prince ako, gusto ko maging Athenian hero. Ganon. Nung nakarating na sila sa Crete, ay naispatan itong si Ariadne na anak ni King Minos, itong si Theseus. Sabi niya, so yummy, so delicious. Ganon. Na-in-love siya, na love at first sight siya kay Theseus. At dahil alam ni Ariadne kung ano yung sasapitin nitong si Theseus, naisip niya na, ay, tutulungan ko na lang itong si Theseus kasi mahal ko siya. Hindi siya pwedeng mawala sa buhay ko. I can't live without him. Kaya naman, pumunta siya kay Daedalus. Sabi niya, Daedalus, please, tell me the secret to the labyrinth right now. Sure. At dahil nga, family friend si Daedalus, ang lakas ng kapit ni Ariadne, kaya sinabi ni Daedalus ang secret doon sa labyrinth. Binigyan niya si Ariadne ng ball of thread. Sabi niya, Iha, ibigay mo to kay Theseus. Ito ang mag-guide sa kanya, papasok at paglabas ng labyrinth. Nung binigay niya kay Theseus, sabi ni Theseus, thank you, Ariadne. You're the best woman in the world. Like, kapag bumalik ako, kapag napatay ko yung Minotaur, babalikan kita, pakakasalan kita, tayong dalawa ang magsasama. Itatakas kita dito sa Crete, yaman lang din na mabagsik ang iyong ama. Ariadne, pangako ko talaga sa'yo na kapag nakalabas ako rito, ikaw lang sapat na. Wala nang iba. So, ayun na nga, nakapasok si Theseus sa labyrinth, napatay niya yung Minotaur at bumalik siya kay Ariadne. At dali-dali niyang kinuha si Ariadne, sinakay sa kanyang ship, at nilisa nila ang Crete. Nang malaman ito ni King Minos, galit na galit siya kay Daedalus kasi sabi niya, ikaw, alam mo, sabi mo ikaw lang nakakaalam ng sikreto dito sa labyrinth, bakit nakatakas si Theseus at tinangay pa ang aking anak? Siguro ikaw yung nagbigay ng secret, binigay mo yung sikreto. At wala nang ibang tutulong kay Theseus kasi ikaw ang gumawa ng labyrinth na yan. I deserve an explanation. Wala siyang idea na ang kanyang anak na si Ariadne ang tumulong talaga kay Theseus. At dahil nga sa galit niya na iyon, ay ipinakulong niya sina Daedalus at Icarus sa High Tower. Sa High Tower na iyon, iisa lang ang bintana at kapag bumagsak ka ay rocky part na iyon. Talagang ligwak ka. At isa sa mga rason talaga kung bakit niya gustong ikulong si Daedalus ay dahil ayaw niya na ipaalam ni Daedalus sa mga tao na ang Minotaur na iyon ay ang anak ng kanyang asawa na si Pasiphae mula sa union niya doon sa bull. Again, sa High Tower na iyon, iisa lang ang bintana. Bukod pa ron, mahigpit yung mga gwardya, hindi sila pinalalabas, stricto talaga. At ang bili ni King Minos, kahit anong gawin nila, hindi dapat silang lumabas o hindi dapat sila makawala doon sa tower na iyon. One day, habang nakatanaw itong si Daedalus sa bintana, ay nakita niya yung mga ibon na lumilipad-lipad. So nakakuha siya ng idea. In-analyze niya paano sila gumalaw, paano sila lumipad, paano silang bumaba, paano sila umangat, ganun. Lahat ay pinag-aralan niya. At dahil nga genius si Daedalus, ay naisip niya na, ay, what if gumawa din ako ng wings na katulad ng mga sa ibon. Ang ginawa niya, kapag dinadalhan sila ng food, ay kumukuha siya ng ilang portion ng food at pinakakain niya doon sa mga ibon. In return, ay kumukuha siya ng feathers at doon siya nakakollect ng gagamitin niya para sa kanilang wings. Problema niya nga ay wala siyang ibang gagamitin. Kaya ni-request niya yung mga gwardya na sabihin kay King Minos na dalhan naman siya ng books and candles para hindi sila masyadong mabore doon sa kulungan. At nakita ni King Minos na okay, wala namang problema doon. Pwede naman. Hindi naman harmful, ganon. So nagpadala siya ng books and candles. Pero ang hindi niya alam, ang candles pala ay gagamitin nitong si Daedalus para nga makagawa siya ng wings na gawa sa wax. Nung matapos na yung 2 pairs of wings, nag-instruct na itong si Daedalus kay Icarus na, oy, ganito ang dapat paglipad natin, ganito ang speed. Huwag kang masyadong lalapit sa araw kasi kapag lumapit ka sa araw, babagsak ka kasi matutunaw nga yung wax. Ay hindi ka rin pwedeng bumaba masyado sa sea
Kasi kapag nabasa yung wings na yan, babagsak ka rin. So hinay-hinay lang, sundan mo lang ako, makinig ka lang sa akin. So itong si Icarus, sabi niya, okay, no problem, I'm listening, Dad. Pero, nung mag-i-start na sila, ay nilamon siya ng kanyang excitement. Nung una okay pa ang kanilang lipad, sumusunod pa siya sa kanyang tatay. Pero, nung nakita na nitong si Icarus na malayo na sila sa Crete, doon sa tower na pinagkulungan sa kanila, na overjoy siya. So, sige lang siya sa lipad ng lipad ng lipad. Si tatay naman niya, Icarus, wag kang masyadong lumipad nga sa taas. Tapos bababa na naman siya. Bababa siya, Icarus, wag ka nang masyadong bumaba kasi mababasa nga yung wings mo. Ganon. Tinatawanan lang siya ni Icarus. Kasi sabi niya, ito naman napaka-OA. Alam ko ginagawa ko. Alam ko na yung mga instructions mo. Nakinig nga ako sa'yo, di ba, kanina? Pero kumintal sa isip ni Icarus na, ay, ganito pala ang paglipad ng gods and goddesses. Parang katulad ko lang din pala sila na kaya pala naming lumipad kahit mortals kami. Kaya naman, sa sobrang saya niya, ay nag-push na siya higher hanggang sa lumapit na siya sa araw at hindi niya namalayan na natutunaw na pala ang kanyang pakpak. At kung anong bilis ng tunaw ng kanyang pakpak ay siya ring bilis ng pagbulusok niya pababa. Wala na itong magawa si Daedalus kundi panoorin yung kanyang anak habang papabulusok na ng papabulusok sa karagatan. At wala nang sinabi itong si Icarus kundi isigaw ang pangalan ng kanyang ama, Daedalus, help me! I'm drowning. Char, naging musical. So nung nakita ni Daedalus na tumeplok na ang kanyang anak, ay sinisin niya ang kanyang sarili. Dapat pala hindi ako gumawa ng wings. Dapat pala hindi ako nag-invent ng ganon. Di sana nasa tower lang kami magkasama pa ng buhay. At inikot niya ng inikot yung karagatan hanggang sa makita niya ang katawan ng kanyang anak. Kinuha niya yung lifeless body ng kanyang anak at pumunta siya sa isang isla at doon niya binurol. So habang naghihinagpis, itong si Daedalus may lumapit sa kanya na isang maliit na bird. Tapos itong bird na ito mukhang masaya, mukhang tumatawa, mukhang ano. Na-realize ni Daedalus na si Perdix yun na kanyang pamangkin. Parang ipinamumukha ni Perdix na, hello uncle, this is me, Perdix. Tingnan mo naman ang nangyari sa buhay mo. Ako yung munti ka mo nang patayin. Ngayon patay na ang anak mo. Kalaunan ay nakahanap si Daedalus ng refuge sa isang city sa Sicily at doon siya tinanggap ni King Cocalus at doon siya bumuo ng panibagong buhay. Nag-restart siya. Ito namang si King Minos, hindi pa rin makamove on at talagang gusto niyang hanapin si Daedalus kaya nag-travel siya from city to city para hanapin itong Daedalus na ito. May dala-dala siyang puzzle na alam niya na si Daedalus lang ang makakasolve. So ito namang si Cocalus na aware sa hidwaan ng dalawa, tinanggap niya yung puzzle at pinasolve niya kay Daedalus. Kaya nalaman ni King Minos na nagtatago si Daedalus sa lungga ni King Cocalus. Sumugod ngayon si King Minos kay King Cocalus at sabi niya, King Cocalus, wag mo nang itago si Daedalus. Bakit parang lus-lus na ganun? Wag mo nang itago si Daedalus, alam kong naandito siya. Sabi niya, alam mo King Minos, maligo ka muna kasi amoy baktol ka na talaga. Bago ko isurrender sa'yo si Daedalus, ay yun muna ang requirement ko sa iyo, maligo ka. Pumayag itong si King Minos, tapos sabi niya, okay, maliligo lang pala eh. Pero, habang siya ay naliligo sa bathtub, pumasok doon ang mga anak, mga daughters ni King Cocalus at binuhusan si King Minos ng kumukulong tubig. At iyon ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. So nung namatay na itong si King Minos, nakaramdam ng freedom si Daedalus at doon siya sa Sicily na muhay forever. Ngayon, anong nangyari kina Theseus at Ariadne matapos nilang tumakas from Crete? So itong dalawang ito, tumigil sila sa isang island na kung tawagin ay Naxos. Doon sila nagpaligaya, nag-share ng ganun. Tapos dumating yung point na sabi ni Theseus, parang ayoko na. Tinitigan siya ni Theseus. At sabi niya, Ariadne, hindi pala kita kayang makasama habang buhay. Ayoko na. Sawa na ako. Maikling panahon lang ang pinagsamahan natin dito sa Naxos pero na-realize ko hindi pala ikaw ang kailangan ko. Kaya naman habang nga mahimbing na natutulog itong si Ariadne ay nilisan siya ni Theseus ng nag-iisa doon sa island of Naxos. Umalis siya, iniwan niya si Ariadne, ang babaeng minsan na niyang pinangakuan ng kasarapan. In short, si King Minos ay namatay nang wala siyang ideya kung anong nangyari talaga sa kanyang anak.
Hindi na niya nalaman na natrap na pala itong si Ariadne doon sa island of Naxos. Diba mga anak talaga? Ang daming pasaway, ano? So that ends the story of Daedalus and Icarus and company. Ang dami na eh. Ang dami nating binanggit eh. By the way, ito ay request ni Anne Catherine na birthday niya nung nakaraan. Happy birthday!